Marami pa rin sa atin hanggang ngayon yung nahihiyang mag-open up sa partner natin. Di ba? Minado ka dyan. At sa marriage o sa relasyon, napaka-importante ng komunikasyon. Pero hindi lang basta pag-uusap yung dapat yung gawin dyan. Kasi it's more than that. Di ba? It's about timing, yung tono ng boses mo, at yung dami ng katotohanan na lalabas dyan sa bibig mo. At marami nowadays yung talaga namang mahal nila yung isa't isa. Pero nahihiya sila i-express yung pangangailangan nila at yung mga hinanakit nila. Kaya today, pag-uusapan natin at i-share ko sa inyo yung mga tips na makakatulong sa iyo para makaka-create ka ng emotional safety sa relasyon nyo at magkaroon ng real healing sa pagsasama. Kung interesado ka malaman kung ano na itong mga to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Dario Pimo at gumagawa ako ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. Ito yung unang tip para madali mo masabi yung hinanakit mo sa taong mahal mo nang hindi siya basta magkukos ng away sa relasyon. Ang pinaka-best time para ma-share mo yung hinanakit mo sa taong mahal mo ay kapag masaya siya. Isipin mo nga, kapatid, kung kailan mo nararamdaman yung napakinggan ka, i-share mo lahat ng gusto mong sabihin sa taong mahal. Nangyayari ba yan tuwing meron kayong diskusyon o kapag magaan yung relasyon? Kasi kapag yung partner natin relax, masaya, yung emotional defense niya, yung barrier na pinuput up niya kapag kagalit siya, mababa. Diba? Kapag masaya yan, medyo mas receptive yan o more open yan makinig sa taong mahal niya. At ikaw yun. Well, hindi naman ito nangangahulugan na minamanipula mo siya, kundi ginagamit mo lang yung tamang oras, tamang timing para sabihin sa kanya kung ano yung hinanakit. And sinasuggest ko sa inyo, kapatid, kapag gusto mo magsabi sa kanya ng damdamin mo o nung hinanakit mo, yung gusto mong sabihin talaga sa kanya, I suggest na sabihin mo to ng dahan-dahan, ng malumanay. Kung kailangan mong ilabas yung luha mo para maramdaman niya yung pain na dala mo, gawin mo. Bakit? Kasi yung mga kalalakihan ay kadalasan gusto namin makita yung mga bagay na gusto mong iparamdam. At yung visual cue na yun, kapatid, ay mararamdaman namin yung bigat na nararamdaman mo. Halimbawa, ikaw, umiiyak ka na habang sinasabi mo sa kanya kung ano yung mga ayaw mong ginagawa niya sa'yo. Ayaw mong nangyayari sa relasyon. Mararamdaman ang bawat lalaki. Siguro hindi niya maramdaman kapag katahimik ka kasi hindi niya alam kung ano pumapasok talaga sa isipan mo, tumatakbo talaga sa isipan mo, di ba? O kaya kapag sinasabi mo sa kanya ng madiin kung ano yung mga bagay na gusto mong sabihin, halimbawa pasigaw mo sinasabi sa kanya, hindi niya pa rin maramdaman, hindi niya pa rin makuha, hindi niya pa rin mag-gets kung ano yung nararamdaman mo. Kailangan mo talaga mag-slow down, soften your tone, and ipakita mo na vulnerable ka, nasasaktan ka, na in pain ka, na kailangan mo na empathy niya. And pwede mo rin sabihin na hindi ko gusto may pag-away. Gusto ko lang ayusin natin. Saka mo sabihin yung nararamdaman mo ng kalmado, ibuhos mo kung ano yung dapat mong sabihin. Iyan yung tip, kapatid, para ma-open up mo sa partner mo ng tuluyan kung ano yung bigat ng nararamdaman. If nakarelate ka, try applying this today, kapatid. Huwag ka na maghintay ng right moment, i-apply mo na agad. At kung may nakikita kang mga tao sa paligid mo na posibleng matulungan natin dito sa video na to, please share this to them. Kasi yung small conversation could save years of problem or misunderstanding. So I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, or tips dito sa video na ginawa ko. If nabigyan ko kayo ng insight, ideas, or tips, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta palagi na tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagi niyo panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken.